Flight attendant si Ina at na-enjoy naman niya ang buhay ayon sa gusto niya. Sa edad na 25, masyado pa siyang bata para isipin ng pag-aasawa. Kahit kinukulit siya ng kanyang pamilya na mag-boyfriend man lang, ay hindi naman siya pinupwersa ng mga ito. Kinailangan tumigil ni Ina sa trabaho nang magkasakit ang kanyang ama. Katuwang siya ng kanyang ina na mag-asikaso sa kanyang ama dahil siya na lamang ang walang asawa at siya pa ang bunso. Sa pananatili sa bahay ay nakaramdam ng pagkaboring si Ina. Kaya naman ang naisipan niyang pagbalingan ay ang gwapong doktor ng kanyang ama. At kahit panalaman niyang may kasintahan na ito, ay hindi siya napigil sa larong nais niyang simulan. Bakit biglang cancel ka? Flight na mamaya, sayang naman. Napabuntong hininga pa si Mika. Kasamahan niya ito sa trabaho bilang flight attendant. May emergency sa bahay kaya kailangan kong umuwi kaagad. Sagot niya habang inaayos ang mga gamit niya. Nasabi ko na at pumayag naman sila since emergency. Bakit hindi mo ba kaya nang wala ako? Tanong ni Ina sa kaibigan. Hindi naman, pero kasi mas masaya kapag kasama ka. Hayaan mo, may pasalubong ka sa akin. Pakisabi kay Tito pagaling siya. Huwag mo na akong bilhan ng pasalubong kasi matagal pa ako bago makabalik. At oo, ipaparating ko kay Dad ang sinabi mo. Lumabas na siya sa kondo ng kanyang kaibigan. Pinuntahan niya ang kanyang sasakyan sa parking area at agad na umuwi sa bahay ng kanyang parents. Nakatanggap kasi siya ng call mula sa kanyang ina na sinugod ang ama niya sa ospital. Sa ngayon, nakauwi naman na ang ama niya, ngunit kailangan siya ng kanyang mommy upang may katuwang sa pag-aalaga sa kanyang ama. Ayaw kasi ng mommy niya na kumuha pa ng private nurse na mag-aalaga sa ama niya. Sapat na ang kasambahay na tagaluto nila at ang isay sa paglilinis ng bahay. Mom, kumusta si Dad? Ito ang bungad niya nang makapasok sa bahay at makita ang kanyang mommy. Mabuti naman at dumating ka na. Ang ama mo nasa kwarto, nagpapahinga. Kanina ka pa hinahanap ng ama mo. Kala mo naman ay magpapaalam na. Naiinis nga ako eh. Reklamo ng ina niya habang naiiling. Ano ba kasing nangyari, mommy? Matigas kasi ang ulo. Tumaas na naman tuloy ang BP. At kung nagkataon ay stroke ang abot ng magaling mong ama. Sa ngayon kailangan niyang masubaybayan. Kaya naman madalas napupunta ang doktor niya na si Dr. Darren Pascual. Magaling bang doktor na yun? Nais kong magaling na doktor ang susuri kay Dad. Dahil kay Dad apektado ang trabaho ko. Kaya wag siyang pasaway. At please lang, huminto na siya sa paninigarilyo. Napapalatak pa si Ina. Natawa na lamang ang ina niya bago siya sinamahan sa silid. Agad na lumiwanag ang mukha ng kanyang ama nang masilayan siya. Napagawi rin ang tingin niya sa lalaki na kausap ng kanyang ama. Nandito na pala ang bunso ko, Dok. Ngunit hindi siya sinulyapan ng doktor dahil focus lang ito sa ama niya. Nakaramdam ng inis si Ina, ngunit binaliwala na niya dahil ayaw niyang pairalin ang kahibangan niya. Sabi ni Mommy, kung nagkataon pwede kang ma-stroke. Ilang beses ko namang sasabihin na ingatan mo ang sarili mo, Daddy. Pati paninigarilyo mo, alisin mo. Oo na, pasensya ka na at nag-alala ka pa sa akin. Pahinga ka na muna anak at mamaya na lamang natin ituloy ang pag-uusap. Utos ng kanyang ama. Pwede ba kitang makausap? Imbes na sumagot ang kanyang ama, ay tinatanong diretsahan ni Ina ang doktor. Walang hibong sumunod naman sa kanya ang doktor na si Darren. Totoo nga ang sinasabi ng ama mo. Wika pa nito na narinig naman niya. Ano naman ang sinabi niya? Na maarte ako at suplada? Oo, aaminin ko. So ano naman kung ganun nga ako? Pagtataray niya. Sabi niya, naiintindihan niya kung bakit wala ka pang boyfriend. At bakit? Kasi nakakasawa ang ugali mo at hindi kayang pagtiisan. Matapos sabihin iyon, ay iniwan na siya nito. Naiinis si Ina dahil mas may attitude pa pala sa kanyang doktor ng kanyang ama. That guy! Bulong ni Ina sa kanyang ina habang turo si Darren. I hate him. Basta, naiinis ako. Kahit na kanina ko lang siya nakita. Pakiramdam ko ang lalaking yan ang magdadala ng kamalasan sa akin eh. Reklamo ni Ina sa kanyang ina. Natawa ang ina niya bago sumagot. Bakit mo naman kinaiinisan si Darren?
Ang gwapo nga ng doktor ng ama mo. Gusto ko nga na ireto siya, pero hindi ko pa kasi alam kung may nobya na ba siya. Napangiwi si Ina sa narinig niyang sagot mula sa kanyang ina. Mommy, I never make patol sa mga taong mayabang. Napaira pa si Ina bago iniwan ang kanyang ina. Nagtungo na siya sa kanyang silid. Ilang linggo kaya siyang mabubulok sa bahay. Hindi siya maaaring bumalik sa trabaho dahil nag-request ang kanyang ina. Ang totoo, nitong nakaraan lang ay nag-iisip siya para magbakasyon. Kaya naman mabuti na rin na nakauwi siya upang kahit papaano ay makapagpahinga siya. Pasensya ka na sa anak ko. Mabait naman si Ina, sadyang may pagkamasungit lang. Napatango na lang si Darren. Dok, dito ka na lang kumain ng dinner. May pinahanda na ako. Ma'am, may gagawin pa kasi. Hindi na ituloy ni Darren ang sinasabi niya nang bigla na lamang sumulpot ang anak ng mag-asawa na si Ina. Bakit ayaw mong dito na lang kumain? Palagay ko wala ka namang gagawin. Dahilan mo lang yan para maiwasan ako. Napangisi pa ito. Huwag mong ipahiya ang mommy ko, kaya dito ka na kumain. Sumasama ang loob ni mom kapag tinanggihan siya at hindi natikman ang luto niya. Paliwanag pa nito. Ina, huwag mong kinakausap si Dok ng ganyan. Ikaw na bata ka, napakasungit mo. Para kang laging may regla. Ayos lang ho, huwag na ho ninyong pansinin. Sige po, dito na ako magdi-dinner. Salamat po. Mahinahong sagot ni Darren, kaysa naman makipagtalo pa kay Ina. May tatawagan lang po ko. Paalam pa ni Darren bago iniwan ng mag-ina. Paglabas ni Darren, ay agad niyang tinawagan ng kanyang nobya na si Samantha. Ngunit katulad ng nakaraan, ay hindi pa rin ito makontakt. Kaya naman, nakadagdag ito sa inis ni Darren. Sino naman ang tinatawagan mo? Napalingon siya kay Ina na bigla na lamang sumulpot. May dala itong yosi at balak na sanang sindihan nang agawin niya iyon. Masama ito sa kalusugan. Pinapagalitan mo ang daddy mo, pero ikaw din pala naninigarilyo. Natawa ito bago sumagot. Kapag stress lang naman ako nagyoyosi, kaya akin na ang yosi ko. Tigilan mo na ang pagiging matigas ng ulo mo. Pumasok ka na sa loob. Utos pa ni Darren. Ikaw ang matigas ang ulo sa ating dalawa eh. Napangisi ito. Wait, mukhang hindi lang ulo ang matigas sa'yo, Dok. Napagawi ang tingin nito sa kanyang maselang parte. Nakakaboring sa bahay. Gusto mo bang makipaglaro, Dok? Hindi agad nakasagot si Darren sa tanong ni Ina. Ngayon lang kasi siya naka-encounter ng babaeng matigas ang ulo at makalukuhan. Bata ka ba para makipaglaro? Pamimiloso po ni Darren kay Ina, kaya naman napahalakhak siya. Duwag ka. Walang emosyong sagot ni Ina bago tinalikuran si Darren. Maliit siguro, kaya ganyan ka sumagot. Bigla na lamang kinuha ni Darren ang kamay niya at iginawi ito sa masela nitong parte. Nanlaki ang mata ni Ina at hindi nakakibo sa ginawa ni Darren. Ngayon mo sabihin, maliit. Hindi siya nakasagot dahil sa gulat. Sarili mong kalokohan, kinagugulat mo? Nakabawi si Ina sa pagkagulat at hinarap si Darren. Oo nga, sinabi ko ngang maliit at yun pa rin ang paniniwalaan ko dahil mas gusto kong nakikita kaysa kinakapa. Iniwan na niya si Darren. Kahit panagulat kanina ay nagawa niyang makabawi. Oh, bakit parang namumutla kang bata ka? Mukhang gutom ka na. Magtungo ka na sa dining area na ipahanda ko na ang pagkain. Tumango na lamang si Ina bago sinunod ang kanyang mommy. Pag-upo niya ay dumating na rin si Darren, habang ang ama naman niya ay kanina pa sa dining area naghihintay. Saan ba kayong dalawa galing at ngayon lang kayo? Kanina pa ako dito. Hindi naman kami magkasama, Daddy. Napakadumi ng isip mo. Depensa ni Ina bago napairap sa kanyang ama. Hindi po kami magkasama. Segunda ni Darren, kaya naman nakahinga ng maluwag si Ina. Kinabukasan ay maagang gumising si Ina. Ginawa niya ang kanyang daily routine bago bumaba at pinuntahan ng mommy niya sa kusina. Good morning, Mommy. Morning po. Bati niya sa kasambahay nila. Mom, anong almusal? Bacon and egg. Paborito mo ito. Natutuwang sagot pa ng kanyang mommy.
Natutuwa akong makakasama ka na namin sa breakfast at maging sa lunch and dinner. Ito lang naman ang nais ng ama mo, kaya siguro humihina ang katawan niya. Ikaw kasi ang bunso namin at ang pinakapasaway niyang anak. Nangungulila ang ama mo, Ina. Masaya din ako, Mommy, kaya lang ay baka kayo ang magsawa kapag nandito ako. Kasi naman pasaway ako. Imbis na gumaling si Dad ay baka mas lumala pa. Kung magbo-boyfriend ka, ay baka biglang lumakas ang ama mo. Pahabol pa ng kanyang mommy. Ayan na naman kayo eh. Mommy, wala pa akong balak mag-boyfriend. Maraming lalaki ang nahihibang sa akin. Proud na sagot pa ni Ina. Ako lang naman kasi itong may. Magandang umaga po. Napangiti si Ina nang marinig ang boses ni Darren. Good morning, Mr. Pascual. Ako ang binate, hindi ikaw. Intrimitida ka. Kinurot ng mommy ni Ina ang tagiliran niya. At Ina, Doc Darren ang itawag mo sa kanya. Hayaan na ho ninyo. Sanay ho akong tinatawag sa kahit na ano. Napasulyap sa kanya si Darren. Pwede ko ho bang makausap si Ina? Since busy po kayo, may didiscuss lang po ko. Oo naman, pwedeng-pwede. Gusto mo sa silid ko tayo mag-usap? Ano ka bang bata ka? Pasaway ka. Pasensya ka na, Doc Darren. Sabihan mo po kami kapag may mga sinasabi pa siyang hindi ayos. Kami na ang bahala. Mommy, hindi ko naman kinakain ng doktor ni Daddy. Don't worry, ibabalik kong buo si Mr. Pascual. Natatawang sagot pa ni Ina. Bakit mo ako gustong makausap? Proud na tanong ni Ina habang nakangiti. Miss mo agad ako, Mr. Pascual? Natatawang tanong pa niya. Seryosong tumitig sa kanya si Darren, kaya naman napataas ang kilay ni Ina. Mukhang may nais itong iparating sa tingin nito. Na-curious tuloy lalo siya. Gusto ko lang sabihin na tigilan mo na ang mga inaasal mo. Respect me as the doctor of your father, and I prefer Doc Darren. Umiba yata agad ang ihip ng hangin, Darren. Paano kapag ayaw kong sumunod? Magagalit ka ba? Napailing pa si Ina. Hindi ko naisip na sensitive pala ang mga doktor. Natawa siya bago sinalubong ang titig ni Darren. Naboboring ako, Darren. Ayaw mo bang makipaglaro? Sa tingin ko, mag-e-enjoy tayo dahil pareho naman tayong magbe-benefits. Pangihikayat ni Ina. May girlfriend ako. Sagot ni Darren na hindi na kinagulat ni Ina. Pansin kong may girlfriend ka nga but it's not a big deal for me. Long distance naman yata kayo. Hanggat wala siya, ako munang magbibigay sa'yo ng pakiramdam na hinahanap-hanap ko. I can see it, Darren. Alam kong natitempt ka. Bored din kasi ako eh. Tambay ako dito sa bahay. Kaya bakit ba hindi na lang natin paglibangin ang isa't isa? Is that okay with you, Mr. Pascual? Napakagat labi si Ina. I'm waiting for your answer. Ganyan ba talaga ang ugali mo? Ngayon, mas naiintindihan ko na bakit hanggang ngayon wala kang boyfriend. Kasi hindi mo kayang makontento sa isa. Walang emosyong sagot ni Darren bago siya nito akmang iiwanan nang hawakan niya ito sa braso. Tama ka at gusto ko talaga ang mga gaya mo na pakipot sa babae. Don't worry, kapag naman bumalik na ang girlfriend mo, mawawala na rin ako sa landas mo. Kaya wag mong pigilan ang sarili mo. Mahirap ang pinipigilan ng sarili. Dahil baka bigla ka nalang mapuno, sumabog na bigla. Well, kung magbabago naman ang isip mo, nandito lang naman ako, Darren. Mapang-akit na sabi pa ni Ina. Siya na ang umalis. Bumalik siya sa kusina kung saan tapos na magluto ang kanyang mommy. Lalamig na lang tong pagkain. Ngayon ka lang bumalik. Ano bang pinag-usapan ninyo ni Doc? Tanong ng kanyang mommy. About sa gamot na ipapainom kay Daddy. Sinabihan ko kasi ang doktor ni Dad na ipadaan na muna sa akin ang mga gamot dahil mas nais kong i-double check. Pagsisinungaling ni Ina. I'm so hungry, Mommy. Can I eat na ba? Nag-iinarteng tanong pa ni Ina. Yeah, kumain ka na. Para sa'yo naman talaga yan. Ngumiti na lamang siya bago nagsimulang kumain. Habang kumakain ay kung ano-ano ang iniisip ni Ina. Ayaw niyang mabulok sa bahay na ito. Kaya lahat ay gagawin niya. Mawala lang ang pagiging boring niya at mapalitan ng thrill. Hindi na tuloy siya makapaghintay sa magiging desisyon ni Darren. Magiging loyal nga kaya ito sa girlfriend nitong nasa malayo
o makikipaglaro ito ng apoy sa kanya. Natapos na naman ang maghapon niyang duty sa bahay nila Ina, na puro pangaasar lang ang ginagawa nito. Ibang klase itong maboard, kaya pati siya ay pinagdidiskitahan. Ngunit hindi maaari, dahil nais maging loyal ni Darren sa kasintahan niya. Kahit pa nga hindi na ito nagte-text o tumatawag sa kanya mag-iisang buwan na, ay nais pa rin niyang mapanatili ang pagiging loyal niya. Stress ka na naman yata. Simula nang makuha ka bilang private doctor, laging masakit ang ulo mo. Naiiling na sabi ng kaibigan niyang si Justin. Sino bang hindi sasakit ang ulo sa anak ng mag-asawa? Napakatigas ng ulo at may attitude pa. Sino ba? Si Ina ba? Nitong nakaraan mo pa siya kinukwento sa akin. Hanggang ngayon ba ginugulo ka pa? Natawa pa si Justin. Ipahawak mo ba naman ang sandata mo? Nahibang tuloy. Ipakita mo na kasi para matahimik na. Ano ba naman ang isang beses kang magsasaya? Wala naman ang GF mo at hanggang ngayon walang paramdam. Tingin mo ba hindi ko nahalata na sobrang disappointed ka na? Kahit naman ako kapag gano'n ang GF ko, mawawalan ako ng gana. Lalo na't wala man lang pasabi. Naiiling na sabi pa nito sa kanya. Iniintindi ko, baka kasi sobrang busy lang. Bro, sobrang busy baka mo? Gasino na yung mag-text man lang at ipaalam ang sitwasyon niya. Isipin mo to Darren, kung ikaw sobrang loyal sa kanya, siya ba alam mong loyal sa'yo? Kaya nga ang sa akin lang bro, mag-enjoy ka naman. E pag nandito naman ang GF mo, halos talian ka sa liig at ipangalanda ka na under ka niya. Napabuntong hininga si Darren bago sumagot. Hindi ko nais pag-isipan ng GF ko dahil alam kong ako lang ang lalaking nais niyang makasama. Bahala ka. Basta kapag tama ako, huwag kang mag-aaya ng inom dahil hindi kita sasamahan. Natatawang sagot pa ni Justin. Sana lang, hindi ka madala sa pangaakit ni Ina. Good luck Darren. Dumating na ang tukso na hindi mo inaasahan. Napailing na lang siya bago nagpaalam na kay Justin. Maaga pa siya bukas, kaya hindi siya maaaring magpuyat. Hindi rin siya palainom, kaya sa tuwing dadalaw siya sa kaibigan, ay kapilang ang inaalok nito. Alam ni Justin na may problema siya kapag nag-aaya siyang mag-inom. Habang pauwi ay naisipan niyang tawagan ng kasintahan niya. Ngunit gaya sa mga nakaraang araw, ay wala pa rin itong sagot. Nagsisimula na siyang mainis at maubusan ng pasensya dahil tama naman si Justin na kung gusto nito ay may paraan para makausap siya. Sa inis ni Darren ay binagsak na lang niya ang cellphone. Nakauwi na siya at dumiretso sa silid. Naghubad lang siya ng t-shirt bago humiga na. Papikit na siya nang bigla na lamang sumagi sa isipan niya ang alok ni Ina. Pinipigilan ni Darren ang sarili niya at sana sa mga sumunod na araw ay magawa pa rin niyang pigilan ang kanyang sarili mula sa pangaakit ni Ina. Tanghali na nang magising si Ina. Tinatamad kasi siyang bumangon ng maaga, kaya nasikatan na siya ng araw sa higaan. Wala naman din siyang gagawin, kaya ayos lang. Napangiti siya ng maisip na nasa bahay na naman nila ang pakipot na doktor ng ama niya. Umalis na sa higaan si Ina at ginawa na ang daily routine niya. Pagkatapos ay bumaba na siya sa sala. Nakita niya si Darren na kinakausap ang kanyang ama na nakaupo sa couch. Good morning! May ngiti sa kanyang labi habang nakatingin kay Darren. Inirapan lamang siya nito at binaliwala. Pagak siyang natawa dahil sa napahiya siya. Mahirap nga talagang akitin ng lalaking may GF na, lalo na kapag loyal ito. Napairap na lamang siya bago inis na lumabas. Dahil sa pagiging bored niya, ay kung ano-ano na lang ang ginagawa niya. Ngayon naramdaman niya kung paano matanggihan ng ilang beses at kung ano ang pakiramdam ng mapahiya. Bakit nandito ka anak? Aalis muna ako mami, naalibadbaran ako eh. Paalam niya bago lumabas na sa gate at naisipang maglakad-lakad na muna. Suko na siya sa ginagawa niyang pangaakit kay Darren. Natauhan na siya na wala na siyang mapapala dahil hindi siya nito papatulan. Kita naman kasing loyal ito sa GF nito. Napasabunot si Ina sa kanyang buhok. Bakit naman kasi sa may GF pa? Ang tanga mo Ina. Pangaaway ni Ina sa kanyang sarili. Gawain lang yon ng malalandi. Dagdag na bulong pa niya.
Natigilan si Ina at nais maglumpasay sa inis. Naboboring na ako. Miss, ayos ka lang? Inayos ni Ina ang kanyang sarili at hinarap ang lalaking nagtanong. Yeah, ayos lang, don't mind me. Nagtama ang kanilang paningin. Nakita niyang malawak ang ngiti nito. Nakikita na kita pero madalang, kamusta ka? Inilahad nito ang kamay nito na agad naman niyang inabot. I'm fine. My name is CJ, sa katabing bahay lang ninyo ko. Pakilala pa nito. Nice, my name is Ina. Nakabakasyon ako kaya madalas mo na ako makikita. Flight attendant kasi ako kaya mo nasasabing madalang mo ako makita. Tumango ito. Hindi naman nais ni Ina na magtagal sa labas dahil umiinit na kaya nagpaalam na siya. Pagbalik niya sa bahay ay nakita niya si Darren na mag-isa lang sa sala. Agad siyang tumabi dito dahil balak niya itong kausapin. Kalimutan mo na, pasensya ka na sa mga sinabi ko. Baliw talaga ako kapag naboboring. Hindi ko to sinasabi dahil sa napahiya ko. Huwag kang mayabang. Pinupuri kita dahil loyal ka sa GF mo. Sana katulad mo rin ng iba pang mga lalaki. Mali ang mga sinabi ko at naging attitude ako. Pasensya na ulit, Dok. At least, ngayon alam mo na. Buti naman. May alam ka bang bar na hindi maaasim ang pumupuntang tao? Gusto kong mag-bar. Please lang, huwag mo nang ipapaalam sa parents ko dahil pagagalitan na naman ako. Magstay ka na lang dito sa bahay. Mas makabubuti yun para sa'yo. Walang emosyong sagot nito na kinasakit ng sentido ni Ina. Ang buong akala niya kapag nagsorry na siya at tumigil na sa ginagawa niya ay magiging mabait na si Darren sa kanya. Mukhang hindi ka na kinukulit ng anak ko ha. Napasulyap si Darren sa mommy ni Ina. May dala itong kape. Maaga siyang nagtungo sa bahay ng mag-asawa dahil nais niyang magpaalam ngayong araw na hindi muna siya makaka-duty. May kailangan kasi siyang puntahan na biglaan, kaya inagahan niya ang punta. Ayos naman na po kami ni Ina. Nasasanay na rin po ako sa ugali niyang mapang-asar. At sa tingin ko, nagsawa na rin siya sa pangungulit kaya tinigilan na po ako, ma'am. Sagot niya bago inabot ang kape. Sabihin mo lang kung hindi ka komportable. Maaari naman namin gawa ng aksyon. Makulit lang talaga kasi si Ina. Sa tingin ko, naghahanap lang siya ng pagbabalingan dahil hindi naman sanay si Ina na manatili dito sa bahay. Paliwanag pa nito. Sa tingin ko rin po. Masyado kang formal. Mas gusto kong tawagin mo na lamang akong tita. Alam mo, hindi ka naman na iba sa amin. Nagpapasalamat ako na ikaw ang naging doktor ng asawa ko. Mapili kasi talaga siya sa doktor na magbabantay sa kondisyon niya. Kaya nakakatuwang kasundukan niya. Ginagawa ko lang din po ng maayos ang trabaho ko. Nga po pala tita. Sinunod na lang ni Darren ang nais nitong itawag niya. Maaga po ko kasi magpapaalam ako na hindi ako makaka-duty dahil may kailangan akong puntahan. Ganun ba? Sige lang. May pwede naman siguro kaming tawagan hanggat wala ka. Meron na po. Nirefer ko na po siya sa kakilala kong doktor. Hanggat wala ako, maaari niyo siyang tawagan kung may mga tanong kayo. Mabuti naman, pero ang tanong lang, matagal ka bang hindi makakapasok? Ngayong araw lang po. May kailangan lang akong ayusin sa bahay ng parents ko. Bukas na bukas ay makakapasok na ako. Akala ko ay matagal kang hindi makakapasok. Buti naman at ngayong araw lang. Gusto mo bang pasamahan kita kay Ina? Wala rin naman kasing gagawin dito sa bahay ang isang yun. Kung kailangan mo ng tulong, pasasamahin ko siya. Tsak na hindi yun tatanggi dahil nais din naman niyang makagala. Nag-isip muna si Darren bago sumagot. Sige, isasama ko na ho si Ina para makapasyal siya. May naisip kasi siyang ipanggaganti sa pilyong dalaga. Kaya naman pumayag na siya. Dahil kung sa tingin nito ay mag-i-enjoy ito sa pagsama sa kanya, isa itong malaking pagkakamali dahil pahihirapan niya si Ina bilang ganti sa kalokohan nito. Salamat sa pagsama sa akin. Ang totoo, naboboring na ako sa bahay. Parang gusto ko nang mabaliw. Masayang sabi pa nito nang nakasakay sa kotse ni Darren. Natitiyak kong mag-e-enjoy ka talaga. Nakangising sagot ni Darren bago pinaandar ang kotse. What do you mean? Bakit parang iba ang ngiti mo? Gusto kasi ni Mommy na tulungan ko siya sa mga halaman niya. So it means magbubungkal ng lupa at tamang-tama ka para sa gawain na yun. Nanlaki ang mata ni Ina sa sinabi niya.
OMG! Kakalinis ko lang ng nails ko. Hindi na ako sasama. Ihinto mo ang kotse. Natawa na lamang si Darren bago nag-focus sa pagmamaneho. Sinalubong sila ng ina ni Darren. Tahimik at magalang si Ina dahil wala siya sa kanilang bahay. Kaya naman amo niya ang pasaway na si Darren. Kung sinabi lang nito na pagbubungkal lang ng lupa ang magiging trabaho nila ngayong araw, ay hindi na sana siya sumama. Kailan pa naging exciting ang pagbubungkal ng lupa? Mom, this is my patient's daughter. Sinama ko dahil kailangan natin ng makakatulong. Natatawang sabi ni Darren bago napasulyap sa kanya. Peking ngiti ang pinakita niya kay Darren kahit na gustong-gusto na niya itong sipain. Grabe ka sa bisita, Darren. Ngumiti sa kanyang mommy nito. Don't mind him. Maloko talaga ang anak ko. Pasensya ka na sa kanya. Don't worry. Hindi naman ako papayag na magbungkal ka ng lupa. Sa ganda mong yan. Natutuwa naman ako na may isinama na rin si Darren dito sa bahay. Kala ko po talaga tita magbubungkal ng lupa. Nakahinga ng maluwag si Ina at pasimpleng inirapan si Darren. Hindi ako makapapayag. Si Darren naman talaga ang magbubungkal, kaya magre-relax ka lang iha. Napapalakpak pa si Ina dahil sa tuwa. Sige na, pumasok ka na sa loob. Feel at home. Tumango naman si Ina bago iniwan na muna ang dalawa. Ngunit dahil sa naku-curious ay bumalik siya nang hindi nagpapakita sa mag-ina. Nakasilip lamang siya at pinapakinggan ang usapan. Totoo bang hindi mo na matawagan ng GF mo? Hindi ka ba nagtataka na baka ito ang way niya para hiwalayan ka? Sa pagpili pa lamang niya sa pagmomodelo at pagtanggi sa alok mong kasal ay nawala na ako ng amor sa babaeng yun. Iniwan ka niya na masama ang loob mo at hindi malang nagsabi na yun pala ang plano niya. Naiiling ang mommy ni Darren. Nagulat si Ina sa narinig niya, ngunit ipinagpatuloy lang niya ang pakikinig. Mom, baka busy lang at isa pa naiintindihan ko naman na mas mahalaga ang pangarap niya. Makapaghihintay naman ang kasal at hindi magbabago ang desisyon kong unawain siya. Bilib na talaga si Ina sa pagiging loyal ni Darren. Bakit pagdating sa'yo, hindi kanya maunawa? Darren, isinuko mo ang magandang offer sa Canada para lang sa kanya. Pero bakit sa'yo, hindi niya magawa? Magising ka na sa katotohanan na hindi ka mahalaga sa kanya, na ginagamit ka lang niya para sa pinansyal. Tama na, mommy. Ayokong lumalim pa ang usapin na to. Mas gusto ko pa ang iba kaysa sa babaeng yun. Tandaan mo, hindi ko matatanggap ang babaeng yun, Darren. Sasama lang ang loob mo kapag pinilit mong gustuhin siya. Agad na nagtungo sa sala si Ina nang makitang tapos na ang usapan ng dalawa. Pakunwari siyang matyagang naghihintay sa couch. Iha, nainip ka ba? Pasensya ka na, namiss ko lang talaga ang anak ko. Bihira kasi bumisita. Alam ni Ina ang ganap sa mag-ina at sa GF ni Darren, ngunit nagpatay mali siya na lamang siyang walang nalalaman. Nalibang si Ina sa maghapon. Talaga namang nakakatuwa ang magulang ni Darren. Nawala ang bagot niya at may kakampi na rin siya sa wakas sa pangaasar kay Darren. Paalam na po, sobrang nag-enjoy po talaga ako, tita. Natutuwang wika ni Ina habang kumakaway. Ingat, balik ka dito, Ina. Darren, mag-iingat sa pagmamaneho. Bye. Walang emosyong paalam ni Darren sa mommy nito bago pinaandar na ang sasakyan. Pansin na ni Ina na wala sa mood si Darren. Siguro'y dahil sa mga sinabi ng mommy nito tungkol sa GF nitong hanggang ngayon ay walang paramdam. Napagod ka ba sa pagbubungkal? Next time tulungan na kita. Ipapaalis ko lang tong nails ko. Ang mahalaga, nag-enjoy ka para naman tigilan mo na ako. Napairap si Ina. Hindi ko na uulitin yung Darren, kaya tigilan mo nang kakapaalala ng mga kabaliwan ko. I'm happy na nakilala ko ang mommy mo and she's a nice person. Gusto kong bumalik sa house ng parents mo. Palibhas sa alam mong kakampi mo na si mommy. Napailing pa ito. Natawa naman si Ina bago isinandal ang kanyang ulo sa upuan. Sa ilang araw na pananatili sa bahay ng parents niya, ay ngayon lang niya naramdaman ang ganitong pakiramdam. Sa sobrang busy ko sa trabaho, hindi ko na magawa ang ganito. Simpleng kasiyahan lang,
Puro kasi ako bar. Kala ko mas masaya yon kaysa sa mga ganitong simpleng road trip lang at pagbisita. Halata naman sa kilos mong mahilig ka sa kalokohan. Kung maloko ko, baka pinilit ko na ang deal ko. Kaya lang naisip kong loyal ka nga pala sa GF mo. Sana loyal din siya kasi nakakaawa ka, Darren. Matinong babae si Samantha. Mariing sagot ni Darren. Well, good luck. Hindi naman siya pinansin ni Darren at nag-focus na lang ito sa pagmamaneho. Nakarating na sila sa bahay ng parents ni Ina. Ngunit paglingon niya ay tulog na ito. Kaya naman imbis na gisingin ay marahan niya itong binuhat. Iho, ginabi na yata kayo. Ito ang salubong ng mommy ni Ina. Pasensya na po, natagalan po sa biyahe, tita. Ihiga ko na po si Ina dahil napagod po ang pasaway na to. Paalam niya na pinayagan naman ng mommy nito. Paghiga niya kay Ina ay hindi mapigilan ni Darren na pagmasdan ng dalaga habang mahimbing itong natutulog. May kabaitan pa pala itong itinatago kapag tulog. Natawa tuloy siya, ngunit hindi pa rin maalis ang tingin kay Ina. Nagawi ang tingin niya sa labi nito. Tila ba nanunuyot ang lalamunan ni Darren habang nakatitig sa malambot na labi ni Ina. Hindi pwede, Darren. May GF ka na. Mahinang sambit niya sa sarili. Tinapik ni Darren ang sarili niya. Aminin man ni Darren o hindi, ay totoong naaakit siya kay Ina kahit na wala naman na itong ginagawa. Ngunit pigil na pigil ni Darren dahil alam niyang kasalanan ng pumatol sa iba, lalo na at may GF siya. Kahit na hindi na niya makontak si Samantha, ay may relasyon pa rin sila. Kahit pa nagiging malabo ang lahat sa kanila, ay may relasyon pa rin sila. Maganda ang gising ni Ina. Naramdaman niyang binuhat siya ni Darren. Hinayaan na lamang niya dahil sobrang antok na talaga siya, kaya itinuloy na lamang niya ang kanyang tulog. Blooming ka yata? Mapanuksong tanong ng kanyang mommy. Parang kahapon lang magkasama kayo, tapos ngayon biglang aliwalas ang mood mo. Ayan ka na naman sa pag-iisip mo, mommy. May GF na ang doktor ni Daddy. At wala akong balak na kulitin si Darren. Masaya lang ako kasi for the first time, naging masaya ako kahapon. Simpleng saya lang ba? Fresh na fresh. May GF na pala. Sayang naman pala. Bet ko pa naman ang batang yun. Bet ko nga rin eh. Sayang. Natatawang bulong ni Ina. Gusto mo ba, mommy, agawin ko si Darren? Wala naman na kasing paramdamang GF niya. Kaya kaysa iba pang umagaw ako na, since bet mo naman siya. Natatawang tanong ni Ina. Mukha lang siyang seryoso, ngunit nagbibiro lang naman siya. Ikaw na bata ka, pasaway ka. Aray mommy, joke lang naman. Tawa ng tawa si Ina. Walang gana si Darren na pumasok ngunit kailangan. Kagabi kasi, magdamag niyang tinatawagan si Samantha. Nagre-ring naman ang phone nito. Ngunit kahit isang beses, ay hindi ito nagtangkang sumagot. Kaya nagdesisyon si Darren na kung hinahayaan siya ni Samantha, ay hahayaan na rin niya ito. Good morning po, sir. Dok, mukhang matamlay ka yata ngayong araw. Iba na naman ba ang inasal ng anak ko? Sabihin mo lang, ipapatawag ko upang pagsabihan. Hindi po. Mabilis niyang sagot, bago nag-focus na sa pag-aasikaso ng gamot sa ama ni Ina. Magsabi ka lang, Dok, dahil hindi kami nagdo-tolerate ng masamang attitude kahit anak pa namin. Tumango naman siya bago nagpaalam na sa sala na lang muna. Pagbaba niya sa sala ay dinatnan niya si Ina na mag-isang nakaupo sa couch habang nanonood ng teleserye. Isang teleserye na SPG, kaya naman napangisi siya. Hilig mo ba talaga ang mga ganyan? Napasulyap ito sa kanya bago sumagot. Hindi, wala lang ibang palabas. Boring sa iba kaya dito na lang sa palabas na to. Tignan mo mag-kiss, akala mo walang bukas? Natatawang turo ni Ina sa pinapanood nito. Naiinggit ka sa kanila, no? Nasamid ito sa tanong niya. At bakit ako maiinggit, aber? Kahit wala akong BF, masaya ako sa buhay ko. Mabubuhay ako ng walang kiss kahit forever pa. Mayabang na sagot pa nito. Gusto mo bang maranasang mahalikan ng ganyan? Seryosong tanong ni Darren habang nakatitig kay Ina.
Sawa na siyang magpanggap na hindi nakakaapekto si Ina sa kanya. Simula sa araw na ito, hindi na magpipigil si Darren. Sapat na ang pambabaliwala ni Samantha para mawalan siya ng amor. Darren, ano bang... Naputol sa pagsasalita si Ina nang sakupin niya ang labi nito. Hindi makapaniwala si Ina sa ginawa ni Darren. May GF ka! Sa wakas ay nakabawi rin siya. Akala ko ba loyal ka? Hindi talaga siya makapaniwala. May GF ba ako? Parang wala naman. Simpleng sagot nito bago tumayo at ibinulsa ang dalawang kamay nito. Payag na ako sa gusto mo. Huwag kang masyadong magulat. Hindi ba't ikaw naman ang nag-umpisa nito? Ito na ang sagot ko sa hinihintay mo. Kinindatan pa siya ni Darren bago siya nito iniwan na nakatulala lang. Napahawak si Ina sa kanyang labi. Alam kong hibang na ako pero mas hibang pa pala ang doktor na yun. Bulong ni Ina sa kanyang sarili bago napailing-iling. Napabuntong hininga si Darren bago mariing pumikit. Sa ginawa niya, talaga namang nagulat niya si Ina. Nasa labas si Darren nagpapalipas ng oras. Ayaw niya munang pumasok. Kaya naman, nag-standby na lang muna siya sa front nila Ina. Napasulyap siya sa lalaking nag-doorbell. Kaya naman agad niya itong nilapitan. Magandang umaga. Nandyan ba si Ina? Pakisabi na hinahanap siya ni CJ. May nais lang sana akong ibigay. Napataas ang kilay ni Darren. Sino ka nga ulit? Paninigurado niya. CJ, pakisabi lang kapitbahay nila ako. Kilala na ako ni Ina. Maayos na pakiusap nito. Sino bang nag-doorbell? Bigla na lamang sumulpot si Ina. CJ? Ikaw nga. Agad itong lumapit sa lalaki. Bakit? May kailangan ka ba? May ibibigay sana ako. Ginawa ko to kaya sana magustuhan mo. Pansin kong hindi ka na lumabas simula nung last kita natin. Baka busy ka pero naglakas loob akong magtanong. Wala rin kasing magawa sa bahay. Salamat CJ. Food pala to. Sakto, gutom na ako eh. Umalis na si CJ. Habang si Ina naman ay agad na tinikman ang pagkain na binigay ng lalaki. Ang bilis mong magtiwala. Basta kakain ka, kabigay lang. Mamaya may lason pala. Di namatay ka kaagad. Napapalatak pa si Darren. Be careful. Maraming malokong ibang tao. Payo niya kay Ina. Wala pa ring tatalo sa pagiging maloko mo. Natatawang sagot naman ito bago siya iniwan. Napairap na lamang si Darren at hindi na pinansin pa ang sinabi nito. Lumipas ang maghapon na medyo nagkailangan sila ni Ina. Umuwi si Darren, ngunit imbes na magpahinga, ay inaya na lamang niya ang kanyang kaibigan na mag-shot. Agad naman itong pumunta dahil alam nitong may problema. Ikwento mo na bago ka malasing. Iyan agad ang bungad mo. Hindi ako maglalasing. Shot lang naman, hindi lasingan. Napairap siya sa kanyang kaibigan. Bumigay na ako kay Ina. Hinalikan ko ang babaeng yun at hindi bastang halik. Good news naman pala eh. Napakunot ang noo ni Darren. What do you mean na good news? Good news na hindi ka nabulag at hindi ka natanga kasi alam mong wala naman talagang paki si Samantha sa'yo bro. Buti naman nakawala ka na sa martir mong hawla at pinagbigyan mo na ang gusto ng sarili mo. Hindi pa kami hiwalay. Sus, sa ginagawa ni Samantha, hiwalay na kayo at inaasahan mong babalik pa siya? Darren, pinili na niya ang pagmomodelo niya kaysa makasama ka. Kung hinahayaan ka niya, di hayaan mo rin. Mag-focus ka na lang kay Ina. Sino ba naman kasing hindi bibigay sa ganun kaganda? Napahilot si Darren sa kanyang sentido. Gising na si Ina pero parang ayaw niyang lumabas sa kanyang silid. Kinakabahan siya na ewan dahil iniisip niyang tuloy-tuloy na ang nais ni Darren na mangyari. Simula nang gawin iyon ni Darren, palagi na lang parang may humahabol sa kanyang puso dahil sa bilis ng tibok nito. Ina? Tawag ng mommy niya bago kumatok ng 3 beses. Gising ka na ba? Kanina pa kita hinihintay anak. Mag-almusal na tayo. Kanina pa naiinip ang daddy mo. Napabuntong hininga si Ina bago sumagot. Sunod ako mommy, thanks. Sure ka, lalamig na ang pagkain.
sumunod ka agad. Nga pala, si Doc Darren nandito na. Hinahanap ka nga eh. Hindi ko alam kung bakit. Nagtataka tuloy ako dahil hindi ko alam na close na pala kayo ni Doc. Po? Hindi naman. Baka may itatanong lang. Nag-iisip ka na naman ng kung ano-ano, Mommy. Binuksan na ni Ina ang pinto ng kanyang silid. Bumaba na nga tayo at nagugutom na rin ako. Sige, buti naman. Gutom na ang daddy mo. Kanina pa nagrereklamo. Ayaw naman kumain na hindi ka kasabay. Nadatna ni Ina si Darren na nasa dining area din pala. Palagay ni Ina, kasabay na naman nila itong mag-almusal. Mabuti naman, bumaba ka ng bata ka. Naiinis na bungad ng kanyang ama. Kanina pa kami naghihintay, hindi ka na nahiya kay Doc. Malay ko ba na dito pala siya mag-aalmusal? Si daddy naman ang aga-aga nagiinit ang ulo sa akin. Naiiling na sagot niya bago sumulyap kay Darren na sa kanya pala nakatingin. Good morning. Bati niya rito at nautal pa siya. Gustong sampalin ni Ina ang kanyang sarili. Bakit ba nauutal siya? Matapos mag-breakfast, ay nais maglakad-lakad muna ni Ina para iwas bilbil kung uupo ka agad. Hindi ka nagsabi na gusto mo palang lumabas. Nanlaki ang mata ni Ina nang biglang hawakan ni Darren ang kamay niya. Napatitig siya rito at hindi naman agad nakapagsalita. Why, sasamahan kita. Ngumiti ito. Huwag mo na nga akong tignan na para kang nakakita ng multo. Dagdag pa nito. Ang weird mo kasi bigla. Aminado naman akong gusto ko to pero masyado mo akong ginugulat. Iniwan mo na talaga ang pagiging loyal mo? Iniwan ko lang yung taong hindi naman ako pinahahalagahan. Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Dapat hindi ka na magulat. Natawa pa si Darren. Nga pala, mukhang trip ka nung kapitbahay niyong si CJ. Tignan mo, wagas kong makatingin. Nagawi ang tingin ni Ina kay CJ na nakatingin nga sa kanila. Pinilit alisin ni Ina ang kamay ni Darren. Ngunit ayaw nito kaya hinayaan na lang niya. Kilala ko ang mga ganyang tingin ni Ina. Mukhang nagsiselo si CJ dahil hawak ko ang kamay mo. Hindi ganun ang nasa isip ko. Kaya pwede ba wag mong bigyan ng kahulugan si CJ? Kasi si CJ, mabait siya at friendly. Depensa ni Ina. So ano naman ako? Ikaw? Wala. Wala lang naman to. Bored lang tayo. Sige, sabi mo eh. Sang-ayon na lamang sa kanya ni Darren. Kala ko ba pulis lang matulis? Mga doktor din pala. Gusto mo bang makita? Hamon ni Darren na ikanasamid ni Ina. Uuwi na po ko. Paalam ni Darren kaya naman napasulyap si Ina sa doktor. Ang aga mo yata. Hindi napigilan ni Ina ang magtanong. May celebration kasi at inimbitahan ako ni Mommy. Ang totoo, sinabi niya na isama kita. Pero kasi baka hindi ka makauwi. Kaya sabi ko, wag na lang. Paliwanag ni Darren na ikinataas ng kilay niya. At bakit hindi siya nito isasama nang dahil lang dun? Yun lang ang dahilan mo? Kaya hindi mo ako isasama? Mataray niyang tanong. Sabi ko naman sa'yo, gusto kong bumalik sa bahay ng parents mo. For sure, papayagan naman ako nila mom at dad. Napasulyap siya sa kanyang mommy. Oo nga naman, wala namang problema. Basta't ingatan mo lang ang anak namin. May tiwala naman ako na hindi siya mapapahamak. Mukhang close talaga si Ina at ang mommy mo, kaya isama mo na. For sure, malulungkot ang mommy mo sa naging dahilan mo. Sigurado po ba kayo na ipapasama ninyo si Ina? Hindi ko naman po siya hahayaan na mapahamak. Pero kasi bukas na po ang uwi ko, since may kalayuan din po ang bahay ng parents ko. Basta, ingatan mo si Ina. And please, wag sanang mabastos ang anak ko, Dok. Yun lang naman ang bilin ko. Malaki naman na si Ina at alam niya na ang tama sa mali. Kaya please Ina, huwag papasok sa trouble. Magdala ng protection kung hindi pa ready sa obligasyon, okay? Bilin pa ng mommy ni Ina na kinairap niya. Mom, oo na po, alam ko na yan. Lumabas na si Ina. Inunahan na niya si Darren sa kotse. Habang binabaybayang patungo sa bahay ng parents ni Darren, ay hindi niya maiwasang mapasulyap kay Ina. Tahimik lang ito, kaya naman naninibago siya. Napagod na ba sa kakasalita ang bibig mo?
At tahimik ka ngayon? Basag ni Darren sa katahimikan. Natutuwa lang ako kasi naisip pala ako ni tita na imbitahan. Ikaw lang naman tong KJ. Ayaw mo ba akong isama dahil lang sa hindi ako makakauwi? Kasi nga, isa lang ang available na pwedeng room dahil pinaparenovate nila mommy ang ibang rooms. So, you mean same room and bed lang tayo? Kabadong tanong ni Ina. Exactly. Ngayon alam mo na. Paano kita ibabalik malapit na tayo. Natawa pa si Darren. Sa bagay, gusto mo na nga palang makita ang matulis kong. Bastos ka, wala akong sinabi. Mabilis itong depensa habang naiiling. Bakit? Nahawakan mo naman na to Kahit na nakikipag-usap, ay sa pagmamaneho pa rin nakafocus si Darren. Nakarating naman sila sa bahay ng parents niya. Tuwang-tuwa ito nang makita si Ina. Kaya naman napairap na lamang siya. Mas natuwa pa kasi ito sa kasama niya kaysa sa kanya na minsan lang makapunta at makadalaw sa kanyang mommy. Akala ko talaga hindi ka makakapunta. Itong si Darren iniinis ako sa dahilan niya. Kung malapit nga lang kami ay ako na mismong susundo sa'yo. Ang totoo po niyan, nagpumilit po akong sumama nang malaman kong inimbita mo ko tita. Iniwan na ni Darren ang dalawa at tinayaan na mag-usap. Pinuntahan na kasi niya ang kanyang ama na kanina pa naghihintay sa kanya. Napangiti agad ang ama ni Darren nang makita siya nito. Mabuti naman at napagbigyan mo ang mommy mo. Minsan lang naman at isa pa birthday niya kaya hindi ako pwedeng mawala. Mabuti at kahit sobrang busy mo sa trabaho at sa chicks mo may oras ka pa para sa mommy mo. Natatawang sagot ng kanyang ama. Chicks? Yeah. That woman. Itinuro ng kanyang ama si Ina na kasama ng kanyang mommy. She's gorgeous and I think she's a nice person. Maldita ang isang yan. Natatawang sagot niya sa kanyang ama. But yeah, she's a nice person. Talaga bang hinayaan mo na si Samantha? Paano pag bigla siyang umuwi? I don't know. Sinusunod ko lang kung anong nararamdaman ko. Hinayaan naman na niya ako para saan pa para magstay ako. Ang sa akin lang sana, wala kang masaktan. Sana mag-isip ka ng mabuti anak. Masarap makipaglaro sa apoy, pero nakakapaso Darren. I know what I'm doing, Dad. Ito lamang ang naging sagot niya sa kanyang ama, bago itinuloy ang pag-ubos sa iniinom niyang alak. Hindi mataas ang tolerance mo sa alak, kaya wag masyadong mag-inom. Payo pa ng ama niya, na tinanguan na lamang ni Darren. Tignan mo ang bisita ng anak ko, si Ina. She's so pretty. Pagmamalaki pa ng mommy ni Darren habang kausap ang mga amiga nito. Tita, pasensya na po ha. Wala akong gift. Bukas na bukas po ay agad akong bibili. Hindi po kasi sinabi ni Darren na birthday mo po pala. Nahihiyang bulong ni Ina. Huwag mong isipin yun. Ngayong nandito ka, sapat na sa akin. Natutuwa lang talaga ako sa'yo. Kung talagang maghihiwalay na ang anak ko at si Samantha, ikaw talaga ang nais ko para kay Darren. Bakit ba kasi ngayon ka lang niya nakilala? Malapit lang po si Darren sa amin dahil po private doctor po siya ni Daddy. Ito ang sagot ni Ina. Kahit pa may something naman talaga sila ni Darren. Pahinga na tayo sa kwarto. Nagulat si Ina nang may biglang bumulong sa kanya. Paglingon niya ay si Darren lang pala. At amoy itong alak. Napansin niyang namumula na rin ang mukha nito. Mukhang naparami ka ng inom Takang tanong niya. Tita, kausapin ko lang po si Darren. Paalam niya bago ito hinila palayo sa mommy nito. Yeah, tipsy na ako pero kaya ko pa naman. Napangiti ito. Kanina pa kita hinahanap. Akala ko umalis ka. Paano ko aalis? Wala naman akong dalang kotse. Pasaway ka. Napapalatak siya bago tinitigan si Darren. Mukhang ikaw ang kailangan magpahinga. Halatang marami ka nang nainom, kaya tara na, ihahatid na kita. Sumunod naman ito sa kanya. Pagpasok niya sa silid, ay pinahiganan niya si Darren. Ngunit hindi siya nito sinunod. Magpahinga ka na, Darren. Utos ni Ina. Ngunit imbes na humiga, ay sinunggaban siya nito ng mapusok na halik. Nakaibabaw si Darren kay Ina at talaga namang kinakabahan na si Ina
sa maaaring mangyari kapag natuloy ang mainit nilang tagpo. Will you let me? Akala ni Ina ay basta na lang siya aalisan ng saplot ni Darren. Napatitig lang muna siya bago naglakas loob na sumagot. Ipapangako mong dadahan-dahanin mo lang, Darren. Halos pabulong na sagot ni Ina. Pangako. Sagot nito. Si Ina na ang nagpatuloy ng halik bago hinayaan si Darren na ilibot ang kamay nito sa masiselan niyang parte. Kinabukasan ay masakit ang katawan at ang petsay ni Ina. Finally, dilig na rin siya. Ngunit sa doktor ng ama niya ang una niyang pinag-alayan ng kanyang kainosentihan. Marahan siyang umalis sa kama kahit pa makirot ang bahagi niyang iyon. Sinikap ni Ina na maisuot ang natanggal niyang saplot dahil ayaw niyang abutan sila ng mommy ni Darren na ganito at ayaw rin ni Ina na magpahalata. Bumaba na siya nang makita niya sa sala ang ama ni Darren, kaya agad siyang bumati rito. Good morning po. Good morning, Iha. How's the party? Nakapag-enjoy ka ba? Yes po. Maaga lang po akong umakyat sa silid. Pasensya na. It's okay. Alam ko naman na napagod ka sa dami ng bisita na pinakausap sa'yo ng wife ko. Pasensyahan mo na at natutuwa talaga siya na nandito ka ngayon. Ikaw talagang hinihintay niyang main visitor. Mabuti at napagbigyan mo ang asawa ko. Mabait po si tita. Natutuwa po kung makapunta ulit dito. Salamat po sa invitation. Magalang na sagot ni Ina. Nga pala, hindi ka ba naman kinulit ni Darren? Hindi ba siya nalasing? Kasi naman, mahina sa alak ang isang yun. Hindi kasi talaga pala inom. Hindi po siya nalasing, tito. Tinuro nito ang ina ni Darren. Ngunit imbis na puntahan ito sa kusina, ay naalala niya na may bahid pala ng dugo ang kobrekama. Kaya naman nagmadali siyang bumalik sa silid. Ang akala ni Ina ay aabutan pa niyang tulog si Darren. Ngunit nakita niya itong nagliligpit at inaalis ang cover ng kama. Bakas ang dugo dahil puti ang cover. Ako na ang maglalaban yan. Balak niyang agawin, ngunit hindi pumayag si Darren. Seryoso rin ang ekspresyon nito. Hindi mo sinabing ako pala ang unang lalaking. Mahalaga pa ba yun? Pinutol na niya si Darren. What do you mean na mahalaga pa ba yun? Oo naman, mahalaga yun, Ina. Sana sinabi mo. Tinitigan siya ni Darren. I'm sorry. Alam kong sa taong gusto mo yun dapat ibigay. Dahil sa kapanghasan ko. Pinutol na naman niya ito. No, sa'yo ko talaga yun nais ibigay, so wag kang mag-guilty. Ginusto ko ang nangyari sa atin, Darren. Hinaplos niya ang pisngi nito at ngumiti. Paniguradong masakit. Mahiga ka na nga kaya muna. I can handle, don't worry. Sandata mo ngang malaki na kaya ko, ito pa kaya? Natawa pa siya bago lumabas na at iniwan na muna si Darren. Nakauwi naman ng maayos si Ina, kahit na may kirot pa rin sa pempem niya. Hindi naman kasi siya nakapaghanda na anaconda pala ang papasok sa kuweba niya. Kamusta naman ang party sa bahay nila, Dok? Ito ang salubong na tanong ng kanyang mommy. Hindi na pumasok si Darren sa bahay nila. Talagang hinatid lang siya nito. It's fine. Ayos lang naman at mabait ang parents ni Darren. Saan ka natulog? May mga guest room ba sa bahay nila? Don't tell me, tabi kayong... Hindi na pinatapos ni Ina ang kanyang mommy. No, actually maraming pwedeng matulugan kaya hindi mangyayari na magkatabi kami ni Darren. Huwag kang mag-isip ng ganyan, mommy. Saway niya sa kanyang mommy, na iba talaga ang tingin sa kanya. Alam mo anak, malakas talaga ang kutob ko na may something na sa inyo ni Doc. Napahagikik pa ang mommy niya. Pero anak, siguraduhin mong hiwalay na si Doc sa GF niya at wala na itong sabit kapag nakipag-something ka. Never ako magtotolerate na hayaan kang pumatol sa taong may karelasyon pa. Tinamaan si Ina, kaya naman hindi agad siya nakasagot. Pinilit niyang maglagay ng ngiti. Noted. Sagot niya bago iniwan na muna ang mommy niya. Nais na muna niyang magpahinga. Masaya ang nangyari kagabi at hanggang ngayon, masaya pa rin ang pakiramdam ni Ina. Ngunit bigla na lamang siyang natakot. Baka kasi mahulog siya at masaktan lang sa huli.
Kaya nga kailangan hindi siya ang mahulog kay Darren. Dapat iwasan nilang mahulog sa isa't isa dahil laro lang ang something na meron sila. Hindi sila romantically involved. Binibigay lang nila ang pangangailangan ng isa't isa. Maghapon ay hindi lumabas si Ina. Naisipan na lang niyang lumabas ng pasilim na dahil nais niyang magpahangin. Habang naglalakad ay may bigla na lamang tumawag sa kanya. Ina! Nakangiti na kumakaway si CJ. Agad naman siyang napangiti bago bumati pabalik. Hello CJ, kamusta ka? Pasensya ka na ha, ngayon lang ako may time na makapaglakad-lakad. Sobrang naging busy lately. Ayos lang, at least may time ka na ulit makalabas. Ang totoo, ilang beses na kitang hinihintay. Nahihiya rin ako lumapit last time nung nakita kong ka-holding hands mo si Darren. BF mo ba siya? Ano lang. Naputol siya nang magsalita na si CJ. Ayos lang, hindi mo kailangan mag-explain. Natanong ko lang naman, masaya ako na may nag-aalaga sa'yo. Sana lang hindi ka niya saktan. Sana. Bulong ni Ina bago na pabuntong hininga. Napasarap ang kwentuhan nila ni CJ, kaya tumagal din iyon. Gabi na nang bumalik na siya sa bahay nila at napakunot pa ang noon ng kanyang mommy nang makita siya nito. Bakit? Takang tanong ni Ina. Akala ko kasama mo si Darren kasi naman hinahanap ka niya. Sabi ko lumabas ka para magpahangin. Wala naman, hindi ko naman nakita. Saan kaya nagpunta ang isang yun? Takang tanong ng kanyang mommy na ipinagtataka rin naman niya. Hinayaan lang makapasok ni Darren si Ina bago niya pinuntahan si CJ nang hindi sinasabi rito. Ayaw na niyang makigulo pa si Ina sa nais niyang sabihin kay CJ. Kaya naman, nagdesisyon siyang mag-isa na lang. Gabi na, bakit nandito ka? Ito ang tanong ni CJ nang labasin siya nito. Saglit lang naman to, dahil ayaw ko rin na nakikipag-usap ng matagal sa mga taong hindi ko naman lubos na kilala. Sumeryoso si Darren. Tigilan mo si Ina, lalaki ako. Kaya alam ko ang style mo, CJ. Tigilan mo siya, naiintindihan mo ba? Ayaw kong nilalapitan mo si Ina dahil kitang-kita ko naman na may motibo kang agawin siya. Natawa si CJ sa mga sinabi niya. Talaga bang yun ang nakikita mo? Oo. Tipid na walang emosyong sagot niya. Paano kung ayaw kong tigilan si Ina? Hindi mo ako pwedeng diktahan sa gusto kong gawin, Darren. Sabihin na nating oo, may pagtingin ako kay Ina. May magagawa ka ba? Binabalaan na kita, kaya wag mong hintayin na maging bastos ako, CJ. Mariing wika ni Darren bago tinalikuran na si CJ at lumakad na palayo. Sumakay na siya sa kanyang kotse. Hindi na nag-abala si Darren na bumalik sa bahay nila Ina. Wala siya sa mood at baka makapagsalita lamang siya ng hindi maganda sa dalaga. Nagsiselo si Darren, ito ang totoo. Nagagalit siya na makitang may kasamang ibang lalaki si Ina. Kinabukasan ay tinanghali si Ina sa higaan at pagbaba niya ay nadatnan niya si Darren na chinecheck ang kanyang ama. Lumakas na po ang katawan ninyo at talaga namang may improvement. Sa ngayon, maaari na po kayong magkilos at babawasan na po natin ang iniinom niyong gamot. Ibig bang sabihin, sa ospital na rin ulit ang duty mo? Parang ang bilis naman, parang 2 linggo ka pa lang na nag-aasikaso sa akin. Maraming salamat, Doc Darren. Maaasahan kita palagi. Palagi pa rin naman po akong pupunta rito para kay Ina. Sinulyapan siya ni Darren. Palakas pa po kayo at mag-iingat sa mga kinakain. Ang bilin ko po sana masunod. Narinig mo ba iyon, Ina? Itong si Doc mukhang pinopormahan ka. Natawa pa ang kanyang ama. Pwede na rin ba akong bumalik sa trabaho ko, Dad? Maayos ka naman na. Bala ko na rin na bumalik sa trabaho. Pero bakit agad-agad? Iiwan mo agad si Doc liligawan ka pa naman yata. Walang alam ang ama niya, kaya iniisip nitong ang tinutukoy ni Darren ay ang panliligaw sa kanya. Kahit nang totoo, ay kapusukan lamang ang umiiral sa kanilang dalawa. Babalik na po ako sa trabaho, Dad. Ito na lamang ang naging sagot niya bago iniwan na muna ang dalawa at nagtungo na lamang sa kusina. Tapos na ang pagstay niya dito,
kaya babalik na siya sa trabaho. Hindi naman niya plinano na magstay pa rin sa bahay nila kahit magaling na ang ama niya. Lalo lamang lalalim ang lahat kapag nagpatuloy lang sila. Saglit lang ang larong sinimulan niya at tinatapos niya na iyon ngayon. Babalik ka na agad? Hindi ba pwedeng wag na lang muna? Pinaningkitan niya si Darren bago sumagot. Ano ba tingin mong meron tayo, Darren? Tingin mo ba magstay ako dito sa bahay? Nagstay lang naman ako dito dahil kay Dad. And now na maayos na siya, ay pwede na akong bumalik sa work. It means, tapos na rin ang laro, Darren. Mapaklang ngumiti si Ina. Goodbye. This is the last time na makikita mo ako dito sa bahay na to. Tingin mo, payag akong gano'n na lang basta? Hindi na laro ito, Ina. Cause I want you. Magiging totoo na tayo, Ina. Hinawakan ni Darren ang kamay niya. Paano mo nasasabi yan kung hanggang ngayon may Samantha ka pa? Hindi tayo magiging totoo, Darren, dahil tinago natin to. Niloko na natin sila. Hinihintay ko lang ang sagot ni Samantha. Pero after party, tuluyan na akong nakipaghiwalay. Tingin mo, paniniwalaan kita? Tama na, Darren. Mas mahihirapan lang tayong kumawala sa isa't isa. Hindi ito ang plano. Nag-enjoy lang naman tayo, Darren. At hanggang doon na lang yon. Hindi, Ina. Hindi na laro ang lahat. Dahil totoong nagugustuhan na kita. Gusto kong totohanin natin ang nasimula natin. At ipapaalam ko sa public na liligawan kita. Napabuntong hininga si Ina. Pinapasakit mo ang ulo ko, Darren. Paanong napunta sa ganito ang dapat na ine-enjoy lang natin? Basta ang alam ko lang, gusto na kita, Ina. Hinawakan ni Darren ang kanyang kamay. Don't leave me. Sawang-sawa na ako na maiwan, Ina. Lagi na lang akong iniiwan. Kaya pwede bang this time, magstay ka naman? Pero paano ko ipagmamalaki ang bagay na to kung nabuo lang naman ang nararamdaman natin sa kapusukan? Kung hindi ka proud, ako proud ako na nakilala kita. Namulat ko ang sarili ko. Tuluyang nawala ang pagmamahal ko kay Samantha dahil nalaman kong ginago lang niya ako. Tingin mo ba ganun ako katanga para hindi maghinala? Oo, inaamin ko na sa una, totoong wala akong pake at hinahayaan ko lang ibang tao na kung ano-anong sabihin basta naniniwala ako kay Samantha. Kaya lang nalaman ko mismo na may kinakasama na siya. Kaya hindi na niya sinasagot ang tawag ko. Sabihin mo nga, may dahilan pa ba para hindi ako kumalas? Naaawa si Ina kay Darren. Paano kung bumalik siya at ikaw na ang piliin niya? Paano ako? Mapaninindigan mo ba to, Darren? Huli na, Ina. Wala na akong pagmamahal kay Samantha. Kaya kahit bumalik siya, ayaw ko na. Paninindigan kita. Pakakasalan kita kung gusto mo. Kahit ngayon, magpakasal na tayo, Ina. Talaga bang ganun mo ako kagusto para masabi mo yan? Hindi makapaniwala si Ina sa mga sinasabi ni Darren. Mahal kita at mas lalo pa kitang minamahal, Ina. Kaya sana huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Kapag umalis ka, sasama ako, Ina. Sasama ako kahit saan kang lubalop magpunta. Desididong sabi ni Darren. Halos 2 gabi, walang matinong tulog si Ina dahil sa pag-iisip. Naawa siya kay Darren, ngunit may pagdadalawang isip siya. Hindi dahil sa wala siyang nararamdaman para kay Darren, ngunit dahil sa posibilidad na bumalik si Samantha. Pangalawang araw na, palagi ka nalang may malalim na iniisip. Bakit ba? Mom, sambit ni Ina nang mapalingon sa kanyang mommy. Sabi ng daddy mo, nagdesisyon ka na raw na bumalik sa trabaho. Totoo ba? Yeah, pero nagdadalawang isip na ako, mommy. Hindi ko alam kung dapat ba akong umalis o magstay na lang ako. Anak, ano man ang desisyon mo, ay susuportahan ka namin. Magtrabaho ka o hindi ay may ipon ka naman na. Maaari kang mag-settle down na if you want. Ayaw kong may iniisip kang mabigat, kaya magsabi ka na sa akin. Mom, may something kami ni Darren, pero hindi kapusukan lang ang nag-udyok. Ginamit lang namin ang isa't isa. Tawag ng laman lang, mommy, para maiwasan ang pagka-bored ko dito. Kaya lang, nahihirapan ako ngayon. Pag-amin ni Ina. Dahil may nararamdaman na kami para sa isa't isa.
Ano bang sinabi ko, anak? Ang sabi ko, alam mo na ang tama at mali. At huwag kang pumasok sa trouble na hindi mo kayang labasan. Alam mong mali ang i-provoke si Darren, right? Mom, sabi niya sa akin na wala na sila ni Samantha dahil nalaman niyang may kinakasama ito. Kaya kahit anong gawin niya, hindi na siya nito sinasagot. And then, anong kinakatakot mo pa, anak? What if bumalik siya at balikan si Darren? Anong laban ko? Anong sasabihin ko? Sasabihin ko na habang may kinakalantari siya sa ibang bansa, ay inaagaw ko naman ang BF niya. Si Darren ang magdedesisyon kung babalikan niya si Samantha. Ngunit kung nanindigan naman siyang ikaw ang gusto niya, ay dapat na magtiwala ka sa kanya. Dapat ba? Paano kung masaktan lang ako? Natatakot na tanong ni Ina. Ikaw ang naglagay sa sarili mo sa alanganing sitwasyon, kaya kailangan mong sumugal. Ito ang payo ng kanyang mommy bago siya nito iniwan upang hayaan na makapag-isip pa. Nagdesisyon si Ina na tawagan si Darren. Agad naman itong sumagot. Inutos niyang puntahan siya nito sa park, hindi kalayuan sa kanilang bahay. Kanina ka pa ba? Ito ang bungad na tanong ni Darren sa kanya. Nakaistorbo ba ako? Imbes na sumagot ay nagtanong din siya. Kahit kailan, hindi ka naging istorbo. Napangiti si Ina. Maupo ka muna, tignan mo. May mga couples na nakatambay. Naiinggit ka ba sa kanila? Hindi, bakit ako maiinggit Nandyan ka na. Nanatiling nakatitig lang si Darren sa kanya. Ibig sabihin ba nito, hindi ka naaalis? Hindi mo ako iiwan? Dapat, manligaw ka pa rin ng formal. Kahit pa pumayag na ako manatili sa tabi mo, kailangan mo akong ligawan. Kahit mag-asawa na tayo, liligawan pa rin kita. Nakangiting wika ni Darren bago siya hinagkan sa labi. Hala, OMG! Totoo palang nililigawan ka na nga ng anak ko. Akala ko kasi nagsisinungaling si Darren. Masayang-masaya ang mommy ni Darren na dumalaw sila dito at i-announce mismo ni Darren na nililigawan na nga siya nito. Mabuti naman at naisipan mong ipaalam sa amin, Darren. Akala namin ng mommy mo ay itatago mo na naman sa amin. Gaya na lang kay Samantha. Kita mo na ang totoong kulay ng babaeng yun. Tama talaga ang sinabi ng mommy mo na ginamit ka lang niya for financial. Kapag bumalik pa siya at nagpaawa, bilib na ako sa makapal niyang pagmumuka. Naiiling ang ama ni Darren habang si Ina ay nakatahimik lang at hindi pinapakinggan ang sinasabi nito. Well, ang mahalagay, natauhan naman na ang anak natin. Ngayon ay hindi na siya utu-uto. At talaga namang napaka-elegante at matinong babae ang hiniharap sa atin. Unang kita ko pa lang kay Ina, alam kong mabuti siyang tao. At alam kong magiging mabuti siyang girlfriend sa anak natin. Kaya talagang nagpray ako na sana'y matauhan si Darren. Hindi naman po ako perpekto. May mga kalokohan din pero hindi ko po gagawin ang ginawa ni Samantha kay Darren. Hindi ko iiwan si Darren at hindi ko siya babaliwalain. Naniniwala naman kami na hindi mo sasaktan ang anak namin. Ikaw, Darren, huwag mong sasaktan si Ina. Talaga namang makakatikim ka sa amin. Kung ano man ang meron kayo, sana'y mapanatili ninyo ang magandang samahan na nabuo ninyo. At sana, walang pagdadalawang isip. Napangiti naman si Ina. Wala na kasi siyang pagdadalawang isip. At kung sakaling bumalik si Samantha, ay handa niya itong harapin. Hindi na sila nagpagabi ni Darren. Umuwi rin sila dahil kailangan pa ni Darren na mag-duty. Inihatid lang siya nito sa bahay bago ito nagpaalam na dediretso na sa ospital. Pre, anong balita? Good mood ka lagi Masaya ako at masaya ang puso ko. Pahakbang na sana siya patungo sa office nang may biglang tumawag sa kanya. Nagulat siya sa boses na narinig niya dahil kilalang kilala niya ito. Hindi siya maaaring magkamali. Samantha? Kakauwi ko lang at dito agad ako dumiretso, Darren. Niyakap siya nito. I miss you, Darren. Darren, mag-usap tayong dalawa. Hindi pwedeng basta mo nalang tapusin ang lahat sa atin. Inaamin ko naman na mali ako Kasalanan ko at nagkulang ako. Nawalan ka ng importansya. Hindi kita pinahalagahan.
Pero mahal kita, Darren. Enough. Tama ng pagsisinungaling mo, Samantha. Alam kong may kinakasama ka na dun. Binaliwala mo na nga ako. Niloloko mo pa ako. Darren, hayaan mo lang ako magpaliwanag. Pakinggan mo ko. Ayoko na, Samantha. Sapat na sa akin na malamang ginagago mo lang ako. At nagpalandi ka naman sa iba. Tumigil ka. Huwag kang gumawa ng eskandalo dito. Totoo naman malandi ang babaeng yon kasi sinamantala niya ang sitwasyon. Hindi ako makakapayag, Darren. Mahal ko siya, Samantha. Kasalanan mo kung bakit nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya wala ka nang dapat balikan. Ikaw ang unang nagloko at hindi ako. Pinilit kong hindi matukso, pero nawala ng saysay ang lahat ng pagpipigil ko. Kasi hindi naman pala dapat ako matakot. Kasi ginagago mo lang naman ako, Samantha. Kaya umalis ka na dahil wala ka nang mapapala sa akin. We're done. It's over, Samantha. Masayang magkasama sina Ina at si Darren. Pauwi na sila ngayon. Kagagaling lang nila sa isang masarap na kainan. Nag-dinner sila. Pansin kong kanina ka pa may iniisip. May problema ba? Tanong ni Ina habang si Darren ay sa pagmamaneho nakafocus. Wala naman. Masaya lang ako na maayos na tayo at totoo na tong relasyon natin. Pinapangako ko na hindi ako magbabago at aalagaan kita. Tandaan mo na ikaw lang ang babaeng gusto ko. Mahal kita, Ina. Mahal din kita. Oo naman. Alam kong mamahalin mo ko. Naniniwala naman ako, Darren. Nakarating na sila sa bahay. Dahil hindi pa kontento si Ina, ay hindi na muna niya pinauwi si Darren. Pinagpahinga na lamang niya ito dahil kanina ay galing pa ito sa trabaho ng dumiretso upang sunduin siya. Nakauwi na pala kayo. Kamusta naman? Natutuwang tanong ng mommy ni Ina. Masaya at nabusog kami, mommy. Nakangiting sagot ni Ina. Mom, si Darren pala pinagpahinga ko muna sa silid ko kasi alam kong pagod siya sa duty tapos sinundot hinatid pa ako. Mabuti pa nga't magpahinga na muna siya. Kung gusto niya, bukas na lang siya umuwi. Sige na, magpapahinga na rin ako dahil pagod din ako sa pag-iinarte ng ama mo. Tinanguan na lamang niya ang kanyang ina bago ito hinatid ng tingin habang paakyat sa hagdan patungo sa silid. Hindi agad siya bumalik sa silid niya dahil nag-double check siya ng mga pinto at mga bintana. Bumalik lang siya nang masigurong okay na ang lahat. Kanina pa ako naghihintay. Bakit ang tagal mo? Tumabi si Ina kay Darren, kaya agad naman siya nitong niyakap. Nag-double check lang naman ako ng mga pinto. Nga pala, dito ka na matulog dahil alam kong pagod ka na, tapos babiyahe ka pa pauwi. Huwag ka na munang umuwi, tumabi ka na sa akin. Hinaplos niya ang buhok nito. Magpahinga ka na, Darren, alam kong mahirap ang duty mo. Kahit anong pagod ko, basta nakikita kita, nawawala lahat. Ikaw ang pahinga ko, Ina. Gumagaan ang pakiramdam ko at sumasaya ang puso ko kapag kasama kita. Tigilan mo na ang pambubola, magpahinga ka na. Natatawang sagot pa niya. Kinabukasan ay maagang nagpaalam si Darren. Nasa higaan pa siya nang magpaalam ito at hindi na siya nito pinabangon pa, kaya naman na ituloy pa ni Ina ang kanyang tulog. Nagising siya bandang 9:00 ng umaga. Ginawa muna ni Ina ang daily routine niya bago bumaba sa kitchen upang alamin kung anong nilulutong almusal ng kanyang mommy. Kamusta naman ang bagong bilig? Mapang-asar na tanong ng mommy niya. Mom, walang nangyari, okay? Masyado kang dirty-minded. Porket sa silid ko natulog, may ginawa na agad? Natulog lang po kaming magkatabi at yun lang po. Depensa ni Ina. Sus, basta't hindi na ako magtataka kung may magiging apo kami kaagad. Pero please lang, kapag may bibi ng tiyan mo, ay nais naming ikasal na kayo. Kailangan makasal kayo upang maging buo at masaya ang family ninyo. Iyan ang bili namin ng daddy mo. Napailing si Ina. Nag-advance ka na agad, mommy? Mas maganda na ang advance kasi doon din naman ang punta. Natatawang sagot pa ng kanyang mommy. Masayang naghihintay si Ina kay Darren. Sinabi kasi nito na dadalaw sila sa parents ni Darren, kaya naman talagang na-excite na siya. Narinig niyang may nag-doorbell,
Kaya naman imbes na kasambahay, ay siya na ang nagkusa na magbukas ng pinto. Ngunit imbes na si Darren ay isang babaeng makolorete, sexy, at may pagkamataray ang nabungaran niya. So, dito ka pala talaga nakatira. Kaya pala nakita ko ang kotse ni Darren dito kagabi eh. Ito ang unang bungad nitong salita. Alam na ni Ina na si Samantha ang kaharap niya. Baka hindi mo pa ako nakikilala. Gusto mo bang magpakilala ako? Pagak pa itong tumawa. Sige, ipapakilala ko ang sarili ko. Malakas na sampalang iginawad ni Samantha sa kanya. Namula ang pisngi niya, ngunit hindi natinag si Ina sa kinatatayuan niya. Masakit ba? Kulang pa yan sa ginawa mong pang-aahas sa BF ko. Malandi kang haliparot ka. Sino ka para akitin ng BF ko? Napakakati mo. Sana pinakamot mo na lang sa iba at hindi sa Maya. Pinutol niya si Samantha. Ako pa talaga ang ginawa mong salamin, no? Look at yourself, Samantha. Nakakatawa kang tignan. Pinapaniwala mo pa rin ang mga tao na matino kang GF kay Darren. Hindi mo ako maluloko because I know you. Sinabi na sa akin ni Darren na niloloko mo lang siya. Ngayon, sinong makati sa ating dalawa? Hindi maaaring walang ganti. Kaya naman, malakas na sampal din ang binalik niya. Ngunit 2 sampal ang ginawa niya. Dinalawa ko na Samantha. Para naman kahit papaano, matauhan ka sa pagiging dalulo mo. Saan ka humugot ng kapal ng pagmumuka para i-claim na naging mabuting GF ka kay Darren? Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya nahulog sa akin. Pagkukulang mo yon, Samantha. Mahal ko si Darren at mahal niya ako. Kaya tumigil ka na sa paniniwala mo na after mong kumerengking sa ibang bansa may babalikan ka pa. Malandi ka. Inago mo ang BF ko. Hindi ako papayag na hiwalayan niya ako. Mahal ko si Darren. Ako pa rin ang pipiliin ni Darren at hindi ikaw. Kung ikaw ang pipiliin niya, hindi ka mag-aabalang puntahan ako dito at mag-iskandalo ka dito sa pamamahay namin. Anak, sino bang kausap mo? Wala, Mommy. Paalis na rin to. Sagot ni Ina habang sinasalubong ang matalim na titig ni Samantha. Flavor of the month ka lang. Sa akin pa rin uuwi si Darren. Tanggapin mo na kasing ako na ang mahal ni Darren. Sinayang mo ang taong minahal ka at inintindi ka. Inaakala mo sigurong panghabang buhay kanyang uunawain, ano? Sana, tinuloy-tuloy mo na lang ang paglalandi mo sa ibang bansa. Hindi ka na sana umuwi para hindi ka na napahiya pa. Inirapan niya si Samantha. Umalis ka na, bago pa ako tumawag ng guard. Nakakaladkad sa'yo. Galit na umalis si Samantha. Isinara na ni Ina ang pinto at agad na dinama ang puso niya nang dahil sobrang kanina pa siya kinakabahan na itago lang niya. Sino bang walang modong yon? Halos mapatulon sa gulat si Ina nang bigla na lamang pagalit na magtanong ang daddy niya na mukhang hindi lang narinig ang usapan nila ni Samantha kundi nasaksihan din kung paano sila magbatuhan ng salita at magpalitan ng sampal. Dad, ano lang? Hindi siya nakapagpatuloy ng magsalita na naman ito. Ipaliwanag mo nga sa akin ng maayos, Ina. Ayokong sinasaktan ka ng ibang tao, kaya gusto kong alamin kung bakit nagbunta ang babaeng yun dito at sinampal ka. Ang sama rin ng tabas ng dila niya para sabihan kang malandi. Alam ba to ni Darren? Nais kong makausap si Darren tungkol sa bagay na ito. Dad, wag na. Tsaka kaya ko naman ang sarili ko. Nakabawi naman ako. Hindi naman ako papayag na basta nalang magpapaapi. Ang babaeng yun ay ex ni Darren, Dad. Pero wala na po sila. Pinaliwanag na po sa akin ni Darren na niloko siya ni Samantha. Hayaan na natin yun. Sa tingin ko naman hindi na po siya babalik pa rito. Dahil sa akin na niya mismo narinig ang sagot na nais niyang marinig. Paliwanag ni Ina sa kanyang ama. Siguraduhin mong totoong wala na sila ni Darren. Dahil kahit malapit pa si Darren sa atin, ay hindi ko mapapalampas kapag sinaktan ka niya. Hayaan mo na ang anak mo, malaki na yan. Sabi ko nga magpakasal na sila ni Darren kapag may laman na ang tiyan ni Ina. Hindi ka rin naman papayag na hindi sila ikasal kapag nabuntis siyang anak mo. Kayo talaga, inuuna pa ninyo magtabi kaysa maikasal. Ganyan ka din naman sa akin, parang hindi mo pinagdaanan. Bulong ng mommy niya,
Kaya naman napailing na lamang ang kanyang daddy at tumigil na sa sermon nito. Gusto ko pa rin makausap si Darren para siguradong hindi siya tatakbo. Napabuntong hininga si Ina. Bago naiiling, na iniwan na muna ang parents niya. Kailangan niyang ipaalam kay Darren na sinugod siya ni Samantha. Nakuyom ni Darren ang kanyang kamao nang malaman na sinugod pala ni Samantha si Ina sa mismong bahay pa ng parents nito. Kaya naman matapos ang duty niya, ay agad niyang pinuntahan si Ina upang makausap na rin ang parents nito dahil pinapatawag siya ng ama ni Ina. Pasensya na, ngayon lang ako. Bulong ni Darren bago niyakap si Ina. Sinaktan ka ba ni Samantha? Humanda sa amin ang babaeng yun. Hindi ako papayag na. Pinutol na siya ni Ina. Hayaan mo na, nakaganti naman ako Darren. Si daddy pala gusto kang makausap. Pero kung may babanggitin man siya about sa kasal, huwag mong sagutin, ako nang bahalang sumagot. Makulit kasi si daddy eh. Gusto niya yata ikasal na agad tayo. Bakit ayaw mong magpakasal sa akin? Nagdaramdam na tanong ni Darren. Ha? Wala akong sinabi na ayoko pero kasi wala pa naman tayo sa usapin na yun. Kahit anong oras o araw, handa akong pakasalan ka, Ina. Don't worry, ako nang bahala. Mag-relax ka lang. Hinawakan ni Darren ang kamay ni Ina at inaya na ito patungo sa parents nitong naghihintay. Kabado ang dalawa habang walang imik ang ama ni Ina. Hawak kamay sila habang hinihintay na magsalita ang parents ni Ina. Siguro naman, alam mo na ang nangyari, Darren. Ito ang seryosong tanong ng ama niya bago sumulyap sa kanya. At ikaw naman, Ina, mas kabado ka pa kay Darren. Hindi ko naman kakainin ang nobyo mo. Tinatakot mo naman kasi. Bulong ng mommy ni Ina. Hindi ako nananakot. Gusto ko lang makasiguro na itong si Darren ay hindi tatakbuhan ng anak natin. Dalaga ang anak ko, kaya kailangan natin makasiguro. Mariing wika pa nito na ikinangiwi ni Ina. Hindi naman lingid sa kaalaman ko na may nangyayari na, Darren. Lalaki rin ako, kaya alam kong may mangyayari at mangyayari, kaya nakahanda ako. Ngayon, iho, bilang lalaki at bilang nobyo ng anak ko, ay magtatanong ako at nais kong sumagot ka ng tapat. Opo, tito. Dad, para ka naman kasing nananakot eh. Hindi naman na kami mga bata. Bulong pa ni Ina. Kaya nga ginagawa ko ito, anak, dahil hindi na kayo mga bata para gawing laro ang seryosong bagay na ito. Ano ba talaga? Mahal ba ninyo ang isa't isa? Opo, tito. Mahal na mahal ko po si Ina. Mabilis ang sagot ni Darren. Oo naman, Daddy. Mahal ko si Darren. Tinatanong pa ba yan? Hindi ba obvious na mahal namin ang isa't isa? Napabuntong hininga pa si Ina. Di magpakasal na kayo. Ano pang hinihintay ninyo? Nais kong maging legal na ang lahat. At nais ko nang magkaroon ng apo, Ina at Darren. Upang walang masabi ang mga tao, mag-anunsyo na kayo ng ikakasal kayo. Ikaw naman, Darren, ipakausap mo na kami sa parents mo at mamanhikan ka na. Dad! Hindi makapaniwala si Ina na ama pa niya ang mismong nag-utos kay Darren. Agad ko pong ipapaalam ito. Bukas na bukas po ay. Hindi pinatapos ni Ina si Darren. Hindi mo naman kailangan sundin si Dad dahil lang sa inutos niya, Darren. Tingin mo dahil lang sa inutos niya, kaya ako to ginagawa? Nakatitig si Darren sa kanya habang ang puso niya ay malakas ang kabog. Gusto kong pakasalan ka. Yun talaga ang plano ko, Ina. Ayokong tumagal pa ang lahat dahil hindi naman kailangan maging matagal. Iyon naman pala, nag-iinarte pa ang anak ko dahil akala yata'y pakakasalan mo lang dahil sa inutos ko. Ayan na, Ina, narinig mo na mula kay Darren. Yun lang ay kung ayaw mong pakasalan si Darren. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Darren, kaya naman napaawang ang labi ni Ina. Huwag mong isipin na ayaw ko, Darren. Ang sa akin lang, baka kasi nabibigla ka lang. Ayaw ko naman na nabigla ka lang o nautusan ka lang. Mahal kita at gusto kong magpakasal. Ngayong sigurado ka naman pala, walang dahilan para tumanggi ako. Ngumiti si Ina. Dad, handa na po akong pakasal kay Darren. Dahil nakipag-usap na si Darren sa magulang ni Ina,
ay agad niyang ipinaalam sa magulang niya ang desisyon nilang pagpapakasal ni Ina. Hindi naman humadlang ang parents niya at ang mommy niya ay halos tumalo na sa magandang ibinalita niya. Nagpaset agad si Darren ng pamamanhikan at upang mapag-usapan na rin ang kasal nila. Hindi naman nagtagal at natuloy ang pamamanhikan. Napagkasunduan din nila ni Ina na imbis na bongga ang kasal ay gagamitin na lamang ito para sa mabubuo nilang pamilya. Sinunod ng lahat ang nais ni Ina. Kaya naman, simple lang talaga ang naging preparation ng wedding nila. Mga close friends at family lang nila ang dumalo sa simple ngunit masaya at memorable na wedding nila ni Ina. Mrs. ko. Napangiti si Ina sa ibinulong ni Darren sa kanya. Kasalukuyan silang nasa isang magandang resort upang dito mag-honeymoon at magbakasyon ng 1 linggo. Kanina mo pa binabanggit yan, Darren. Hindi ka ba nagsasawa? At bakit ako magsasawa sa misis ko? Araw-araw kitang tatawagin na misis ko. Araw-araw kitang mamahalin, liligawan, aalagaan, at paglilingkuran na para bang reyna. Binobola mo ko kasi padilim na, Darren. Natatawang sagot ni Ina bago humarap sa kanyang asawa. Hindi pa tayo nagdi-dinner. Nasa harapan ko na ang dinner ko. Nakangiting sagot ni Darren bago siya hinalikan. Seryoso ko. Kumain na muna tayo, Darren. Marami pa naman tayong oras para gawin ang bagay na gusto mo. Sa ngayon, parehas pa tayong pagod dahil dito na tayo dumiretso after sa wedding celebration. Kaya ipahinga mo na lang muna ang sarili mo para bukas talagang makakailang rounds tayo. Natatawang paliwanag ni Ina. I like that. Bulong nito sa kanya. Inaya na niya si Darren na magtungo na sa dining area upang mag-dinner. Masaya silang mag-asawa na sabay kumain. Kinabukasan ay naisipan nilang maglakad-lakad upang ma-enjoy naman ang vacation nila. Daming sexy? Bulong ni Ina habang nakatingin sa mga nakabikini. Mas sexy pa rin ang misis ko. Hindi naman ako silosa, kaya huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot dahil hindi naman kita aawayin kahit makakita ka ng nakabikini. Huwag mo lang titigan kasi iba na yun at talagang makakatikim ka sa akin. Natatawang banta ni Ina habang naiiling. Napasigaw siya nang bigla na lang siyang buhati ni Darren at ilusong sa tubig. Darren, ano bang? Maligo na lang kaya tayo. Nakakatuwang maligo, misis ko. Sigaw ni Darren na talagang ipinaparinig nito sa mga tao. Ibinaba siya ni Darren ngunit nabasa naman na siya. Pasaway ka talaga. Ngumiti ito bago siya ninakawan ng halik sa labi. I love you, misis ko. Paano pa siya magagalit kung grabe mambola ang asawa niya? Napangiti na lamang si Ina bago sinabayan ang gusto ni Darren. Masaya si Ina na ito ang pinili niyang desisyon. Hinding-hindi siya magsisisi na si Darren ang pinili niyang makasama habang siya ay nabubuhay.